So ngayon po dito po sa ating unang topic, pag-usapan na natin itong patungkol kay Kuya Nino Barsaga na napakarami po niyang hawak na mga old pictures. Ito. Okay, meron siyang mga old litrato na pinapakita po sa amin. Ayan po, pinapakita niya, nasa mga meeting siya. At may mga papeles din po siya na hawak na kung saan ay dahil po doon sa patawag sa meeting na yon. Ayan, so makikita po ninyo dyan, nandyan si Kuya Nino. At meron po siyang, yung pong mga sinasabi niya, meron siyang ebidensya na talagang siya ay kabilang doon sa independent probe para po dyan sa EJK o sa human rights violation na nagawa dito po sa pamamahala ni Digong. Ayan nakabilog yung pangalan niya. Ipopost ko po ito mamaya sa aking community para po inyo ring makita, inyong mabasa ng malinaw. Ito yan. Yan po yun. Ipopost ko po ito mamaya para makita nyo po. Nakalagay po dito, pirmado ito ni Senator Bato de la Rosa. Pirmado ito. Ay, hindi pala pirmado. Ito pala in-address kaya Senator Bato de la Rosa na noon ay General Chief PNP pa lang siya. Chief PNP Director. Ang nakapirma pala dito ay si Epimaco Densing. Ayun po. Ito pangalan ni Bato de la Rosa. So ngayon po, dito po sa papeles na ito, okay, nakalagay po dito, Department of Interior and Local Government, October 6 ba to? October 8, 2016. Okay, General Ronald M. De La Rosa, Chief PNP Director, attention, Police Chief Superintendent Augusto Marquez, DIDM Acting Director, tama ba to? Okay, dear sir, yan ang nakalagay. In accordance with the attached memorandum dated October 3, 2016, medyo malabo with the subject, independent probe in possible human rights violations signed by Secretary Ismael D. Sueno, I have listed down the official members of the Independent Human Rights Probe Committee. Okay, so nakalagay nga po dyan, pangalan ng names at position. Police Director Catalino S. Cuy o Cuy, Undersecretary ng DILG. Professor Epimaco Densing, Assistant Secretary DILG, lead by Human Rights Investigator. Yan na nakalagay. Professor Vincent Aljon A. Cipra, OASP, Chief of Staff, DILG, Committee, Point Person, Human Rights Investigator. Tapos ito, si Kuya Nino Barsaga, yung may bilog po. Nakalagay, Mr. Nino R. Barsaga, Human Rights Investigator. Tapos meron pa, ito, Mr. Emmanuel Dadulia, Human Rights Investigator. Miss Maria Concepcion, Doktora, Human Rights Investigator. Yun po yung nakalagay dun sa papeles nitong si Kuya Nino Barsaga. So, siya po talaga legit. Kung atin pong pagbabasahin yung papeles, legit talaga. Pirmado po nitong nito pong kanyang mga kasama. Pirmado nung Densing, tapos naka-address dito kay naka-address dito kila Bato de la Rosa at iba pa pong mga tao. So, kung tayo po ay tatanungin, masasabi natin na talagang talagang meron po talagang partisipasyon. Ito nga si Kuya Nino Barsaga. Hindi naman sakwat. Dito po sa War on Drugs Independent Probe. Dating Pangulong Duterte. Okay, so ito yung kanyang vlog. Ito po yung kanyang vlog na sinasabi po niya kung ano ang nangyayari doon po sa nangyayari doon sa mga meeting na yon. Duterte.
hindi gagawin ang investigasyon. Kasi po naging saksi ako nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inatasan ako na mag-imbestiga para sa judicial killing, na kung saan yung judicial killing na yan, lahat ng mai-interview namin under ng DILG ako noong panahon ni Secretary Mike Sueño. At ang Chief PNP noon ay si Senator. Ngayon ay Senator Nat, dating Chief PNP Ronald Bato de la Rosa. Ang order sa amin noon ng Malacanang, kailangan maging favor sa administrasyon. Pag ang sinasabi ng na-interview namin ay negative sa administrasyon na hindi totoong sangkot sa illegal na droga, huwag niyong ilalabas. Yan ang utos sa amin nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya, kahit saan makarating, dahil ako naka-experience yan, nandyan ang papel na nagpapatunay na part ako ng investigation proof na ako isa sa inutusan ng DILG noon. Kinuha nila ako para mag-imbestiga. Ang hawak ko noon para mag-imbestiga, Cordillera Region, Region 1, Region 4A. Kaya lahat ng mga nasangkot sa patayan noon, nung amin inimbestigahan, kahit alam namin na hindi naman sangkot sa illegal na droga, pinalabas namin na totoo na sangkot nga sa illegal na droga. Iyan ay utos sa amin noong Malacanang. At hindi mapapasinungalingan yan nung panahon ni Pangulong Duterte. May mga picture ako na nagmi-meeting kami nung mga panahon na yan sa DILG, na may picture kami na nagmi-meeting kami sa Camp Crame. Lahat yun ay order ng Malacanang sa amin para lamang isupport sa administrasyon na makatotohanan na ang mga napatay ay sangkot sa illegal na droga. Pero katotohanan, hindi naman sangkot. Dahil dyan, Kita nyo, may hawak si Nino Barsaga na information na kailangang makarating sa Kongreso, na kailangang malaman ng mga kongresista na mag-iimbestiga na ito pong war on drugs talaga ni Duterte, meron po talagang human rights violation. Bakit? Biruin mo, bumuo ng independent probe ang DILG para patotohanang adik talaga yung mga napatay kahit hindi naman. Mas credible. Mas credible itong research person na si Nino Barsaga kesa dito kay Jonathan Morales. Bakit? Si Jonathan Morales, hindi niya nakita ng dalawang mata niya yung kanyang binibintang kay PBBM. Pero, si Nino Barsaga, siya mismo nandoon sa loob ng organisasyon, nandoon mismo sa loob ng grupo para patunayan na talagang mga adik po yung mga napatay kahit hindi po talaga adik, kahit na wala pong koneksyon sa droga. At eto nga po, dito na nga po papasok yung kinukwento ko sa inyo na merong isang tatay, call center agent, may bagong panganak na anak, yung baby niya parang 2 months old, 3 months old, yung panganay parang nasa 2 taon. Ngayon po, ang ginawa ng mga noon ay lumilikida sa mga drug addict kuno, pagbaba niya ng jeep, galing trabaho, meron pong umakbay sa kanyang 2 lalaki. Inabangan siya doon sa kanto. Tapos dinala siya doon sa kanilang iskinita. Medyo madilim pa noon, paumaga pa lang, bandang 6:00. Tapos po maya-maya, narinig na lang po ng mga tao, merong umalingaw-ngaw na putok ng baril. Tapos meron na pong nagkalat na papel, may nakasulat, huwag tularan, adik, huwag tularan, drug pusher. Tapos, inimbestigahan ng mga pulis doon sa area na yon, wala po yung pangalan niya sa listahan ng mga drug addict sa kanilang barangay. Wala rin sa drug list ng mayor. Wala din sa drug list ng mga DIA, ng PIDEA. Wala din po doon. So ngayon, paano nangyari na siya ay
pinatay dahil sa siya ay drug addict at pusher. Hindi naman nga siya kasama diyan sa mga organisasyon na yan. Ulirang ama. Hindi naninigarilyo, hindi umiinom, nagbabasketball lang kada off day. Yun lang ang ginagawa niya. So, bakit nasama sa war on drugs? Hindi nga addict. Diba? Kaya ito po talaga, marami pong humihingi ng hustisya diyan sa war on drugs ni Digong. Dahil hindi tinimbang ni Digong na itong war on drugs niya, yung panawagan niya, ay pwede pong magbunsod ng isang malaking kumbaga pagsasamantala sa mga kapulisan na meron silang personal na kalaban o kaaway. Na tawag dito na sibilyan. Diba, kunwari, ako'y pulis na meron akong kalaban, meron akong nakaaway, meron ako sama ng loob sa tao na yon. O ako na mismo dadali, tapos lalagyan ko lang ng mga placard, huwag tularan, addict. O, eto, war on drugs. O, addict pala, kaya pinatay. Diba? Ganun na lang ang magiging pagtrato dun sa taong pinatay. Hindi na imbestigahan ng mas malalim pa. Addict pala Diba? Yan po napakadelikado po nung war on drugs na ginawa ni Digong dahil hindi po dumaan sa tamang proseso, hindi po dumaan sa investigasyon ang mga tao po na nalilink daw sa droga. Basta maling ka sa droga, parang sitting duck, parang target ka na, pwede na patayin yan, addict pala Ganun na lang po ang nangyari. Okay, Kuya Patrick Lopez, shoutout po. Zumaki, Bicol. Suportado din yan ng Chinese People's Republic si Alice Go. Puro Chinese yan. Mahiwaga ang katauhan. Sikap ninyo, malawak ang pag-iisip niyan. Alam niya ang tama at mali. Di yan magmumura. Diba? Ramil Estimado. Kay X-Chan, pas na tayo sa mga bataan ni Digong sa 2025, guys. Yan, tama, may picture at dokumento nakasama. Patrick Lopez, Jam Castillo, Kuya Erwin Lopez, shout out. Out de Leon, Human Rights Vlogger. Okay, Warshak Belleza, shout out. Ayan po, hello po sa inyo. Kay Ate Rhea, hello po. Kay Francisca Tolentino, ingatan ka ninyo Barsaga ng ating Panginoong Jesus, sobrang delikado yung hawak mong papeles. Ingat. Andrea Tachibana, hello po. Yun nga, sabi ko nga kay Kuya ninyo, humingi siya ng humingi siya ng security. Kaya Tambunting, ano ba pangalan nun? Tambunting ba? Basta yung kongresista doon sa 6th District ng Maynila, yung kongresista na may hawak ng komite na human rights dyan po sa Kongreso. Sabi ko nga, humingi si Kuya Ninyo ng security. Ang sabi ni Kuya Ninyo, alam niyo ba kung ano sagot niya? Mac, ang humihingi lang ng seguridad sa ganyang komite ay yung takot mamatay. Yung daw takot mamatay. Si Kuya Ninyo Barsaga, napakatapang nito, hindi po ito takot mamatay. Kaya yung mga expose niya, kahit na delikado, buwis buhay talaga to. Ito talaga yung buwis buhay. Bakit? May katotohanan. Hawak niya ang katotohanan talaga. Hindi katulad kay Jonathan Morales, ang hawak niya kasinungalingan. Diba? Iba po ito nangyari. Ituloy ko pa po ito iilang ako. Minsan dati di ako makatulog. Tama ba itong ginawa ko? Kung sakali man ako ipatawag sa gagawin ng investigasyon yan, willing ako. Kasi naging part ako dyan Kaya, ako'y napakasalamat kay Congressman Billy Abante dahil magkakaroon ng Senate House of Inquiry para sa judicial killing na yan at para mapalaman. Alam ko marami tayong nanonood dito sa ating social media na may mga kaibigan na may mga Kaya, suportahan po natin. Hindi ito matatawag na political. Hindi ito masasabing panggigipit
kay dating Pangulong Duterte. This is the time para malaman natin ang katotohanan, mga kaibigan, na dapat ba na panagutin ang dating Pangulo. Sana, pag napatunayan na hindi naman talaga mga sangkot sa illegal na droga yung mga nasuspect na sinasabing napatay, sana panagutin ang dating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte at magkaroon ng katahimikan at magkaroon ng justice yung mga kabayan natin na pinataytan ng Pangulo. Ay, nakita nyo nakukonsensya si Kuya Barsaga. Hindi siya nakakatulog minsan kaiisip kung tama ba ang kanyang ginawa. Kasi si Kuya Barsaga noon, syempre, diba, kilala siyang supporter ni Digong. Alam mo yung lulunurin ka Lulunurin ka ni Digong sa paniniwala Lulunurin ka ni Digong sa kanyang mga matatamis na salita. Lulunurin ka ng mga kakampi ni Digong sa magagandang pangako. Diba? Kita nyo si Kuya Nino Barsaga, naging attack dog ito ni Duterte. Kaya mas may kredibilidad itong magsabi ng katotohanan doon po sa Kongreso. Kasi nga, si Nino Barsaga, pasok na pasok sa mga DDS that time. Kung meron mang isang legitimate na DDS, si Nino Barsaga yun. Na pasok siya sa grupo ng mga DDS dahil nga po siya ay naging independent probe for human rights violation vlogger. Alam niya kung ano ang lakaran doon. Kailangan mong pasinungalingan na mayroong nalapag na karapatang tao. Kailangan mong sinungalingan na mayroong talagang pagiging inosente. Yung tao na naligyan o magiging nga po on drugs. Kaya mas may kredibilidad ito. Kaya kailangan talaga ni Nino na mag-testify sa Kongreso, lumahok sa pagdinig na yan. At tingin ko meron na pong mga tao na kumikilos para po itong si Nino Barsaga ay madala sa Kongreso at mapakinggan ang kanyang mga nalalaman. Naging attack dog ito ni Digong. Nademanda ito dahil sa pagbanat sa mga kalaban ni Digong, sa kalaban ng administrasyon, sa kalaban ng mga tauhan ni Digong. Naging attack dog ito. Hindi katulad ni Jonathan Morales, wala pong mapatunayan, walang nalalaman, hindi ka nang dawang mata. Hawak pang papeles ni Jonathan Morales na pinaglaban ginawa niya, walang serial number. Etong kanina may serial number. Kang i-raise po ito na DILG dahil may bakub. Okay, apakin na natin. Connection with the war drugs. Orasyon natin, no? Si regarding Wala na doon. Hanggang doon lang. Kaya, suporta po natin, hindi ba ako pulitan, hindi ba sabi, panggilit ng Pangulong Duterte. This is the time para malaman natin ang katotohanan, mga kaibigan, na dapat ba na panagutin ang dating Pangulo. Sana, pag napatunayan na hindi naman talaga mga sangkot sa illegal na